Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-24 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Mga Pangarap. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Naglakad si Isagani sa Malecon de Manila upang makipagkita kay Paulita na nagtakda ng tagpuan. Alam niyang pag-uusapan nila ang nangyari sa teatro noong nakaraang gabi kung saan nakita niyang kasama ni Paulita si Juanito Pelaez. Bagaman buo na ang loob ni Isagani na humingi ng paliwanag at lumayo kay Paulita, natunaw ang kanyang sama ng loob nang makita niya itong ngumingiti sa kanya. Dumating sina Paulita kasama ang kaibigan at si Doña Victorina. Mabilis na nagpakawala si Doña Victorina ng tanong tungkol sa pagtatago ni Don Tiburcio, ngunit sinabi ni Isagani na wala siyang nalalaman. Sa usapan, nabanggit ni Doña Victorina ang posibilidad na magpakasal siya kay Juanito Pelaez, isang ideya na ikinatuwa ni na Isagani at Paulita. Kahit na nagkaroon ng pagkakataon si Isagani na magsalita laban kay Juanito, pinili niyang purihin ito sa kabila ng kanyang nararamdaman. Pinagbigyan ni Doña Victorina sina Isagani at Paulita na mag-usap ng pribado na siyang nagbigay daan sa pagpapalitan nila ng mga pangarap. Pangarap ni Isagani na balang araw ang mga isla ay tatawirin ng mga tren at magkakaroon ng mga pabrika at gusali. Naisip niya na ang bayan ay magiging malaya at magiging masagana, kung saan ang bawat isa ay magtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit nagdududa si Paulita sa mga ito, na sinabing maaaring mga pangarap lamang ang lahat ng iyon. Napaisip si Isagani na kahit hindi magtagumpay ang kanilang layunin, magiging masaya na siyang mamatay sa ngalan ng kanilang bayan at maipagmamalaki ni Paulita ang kanyang sakripisyo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Naglakad si Isagani sa Malecon de Manila upang makipagkita kay Paulita at dito niya binalak humingi ng paliwanag sa nangyari noong nakaraang gabi sa teatro. Dumating si Doña Victorina kasama si Paulita at ang kanyang kaibigan at binanggit niya ang kanyang balak na magpakasal kay Juanito Pelaez na ikinatuwa nina Isagani at Paulita. Nagkaroon ng pagkakataon sina Isagani at Paulita na mag-usap ng pribado at dito nila ibinahagi ang kanilang mga pangarap, subalit nagdududa si Paulita sa mga ito, habang si Isagani ay handang magsakripisyo para sa kanilang bayan. Mga mahahalagang tauhan. Isagani, isang makata at estudyanteng may malalim na pag-ibig kay Paulita. Dito sa kabanata, makikita ang kanyang matinding pagnanais na ipaglaban ang kanyang dangal at mga pangarap para sa bayan. Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani. Isa siyang maganda at mayamang dalaga na nagdududa sa mga pangarap ni Isagani at ipinapakita ang kanyang pag-aalinlangan sa hinaharap ng Pilipinas. Juanito Pelaez, isang mayamang estudyante na nanliligaw kay Paulita at siyang nagiging karibal ni Isagani sa kanyang pag-ibig. Doña Victorina, tiya ni Paulita na naghahanap kay Don Tiburcio upang makapagpakasal muli. May interes kay Juanito Pelaez at nagsusumikap na palayuin si Paulita kay Isagani. Don Tiburcio, ang dating asawa ni Doña Victorina na nagtatago mula sa kanya. Hindi siya direktang lumabas sa kabanata, ngunit binanggit ni Doña Victorina na gusto niyang mahanap ito. Ben Zaib, isang mamamahayag na nabanggit habang nag-uusap tungkol kay Simon at sa kanyang biglaang pagkakasakit. Simon, hindi siya lumitaw sa kabanata, ngunit binanggit na siya ay may sakit at tinanggihan ang mga bumibisita sa kanya na nagdulot ng pagtatalo tungkol sa pagkakaiba ng pagtrato sa mayayaman at mahihirap. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang mga pangyayari sa kabanata ay naganap sa Malecon de Manila na bahagi ng baybayin ng Maynila. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Promenada. Lugar na ginagamit para sa paglalakad o pamamasyal, kadalasang nasa tabing dagat o parke. Malecon,
Isang baybaying daan o kalsada na matatagpuan malapit sa tubig tulad ng ilog o dagat. Estranghero, taong banyaga o hindi kilala. Isang tao na hindi pamilyar sa isang lugar o sitwasyon. Alingas-ngas, ingay o tunog na nagmumula sa isang bagay o pangyayari, maaaring magmula sa malayo o sa paligid. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng kahalagahan ng dignidad sa pag-ibig, kung saan si Isagani ay handang isakripisyo ang kanyang damdamin upang mapanatili ang kanyang dangal at prinsipyo. Ipinapakita nito na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa damdamin, kundi pati na rin sa respeto sa sarili. Ang mga pangarap ni Isagani para sa bayan ay nagpapakita ng pananaw ng kabataan para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ngunit ipinapakita rin nito na ang mga pangarap ay hindi madaling matupad at kinakailangang paghirapan at harapin ang mga balakid upang makamit ang inasam na pagbabago sa lipunan. At diyan nagtatapos ang ika-24 na kabanata ng El Filibusterismo, Mga Pangarap. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.